It's day 6. Let's go! Hello everyone! It's day 6 of our Hawaii trip. This is going to be our last day in Hawaii and samahan nyo kami kasi very interesting yung ending ng ating video for today. Please enjoy! So, maagang umalis yung mag-ama para pick upin yung aming rental car for today. So, ako naman, nag-decide ako na i-check out yung kombini downstairs sa baba ng aming hotel. And, ayan, tumingin ako ng mga makakain namin pansamantala habang naghihintay kami dun sa dalawa. So, apparently, mahaba daw ang pila ng pick up ng rental car. Kaya, nag-decide ako na ikuha ng food itong mga bata. 2 terispa musubi, hotdog musubi, and let's try the Loco Moco bowl. Let's eat. I'm gonna make coffee. At syempre, hindi kompleto ang araw natin kapag walang coffee. Okay, let's see. Grabe, super bilis talaga ng araw. Isipin mo, naka-6 na araw na pala kami dito sa Hawaii. Pero alam mo, sa akin, yung 1 week talaga parang okay na ako sa isang lugar. Parang gusto ko na uling bumalik at mahiga doon sa aking bed. Nakakamiss din yan talagang yung bahay natin, ano? Parang nung nag-travel kami sa Japan tsaka sa Philippines nung ika 1 week, ika 2nd week na, parang gusto ko nang bumalik ng Canada. Namimiss ko yung ambience. But syempre, super grateful pa rin tayo na nakakalibot tayo ng ganito. Pero para sa akin, you don't really need to stay for long periods of time at a certain place. Sugar. Oh, honey, honey. Ayan si ate nyo, pakanta-kanta pa. Masaya na naman kasi kakain na naman eh. Talaga naman, oo. Let's try the Loco Moco. So this is what Loco Moco looks like. May egg, may rice, tsaka burger steak. And then, try natin tong hotdog musubi. And then coffee. Let's eat! Kaya, ang sarap, Minzy. So, nagustuhan din ng mga bata yung Loco Moco. So, ngayon naman, try natin ang hotdog musubi. I can leave off musubi, actually. Yeah. No, just eat it, anak. I don't want it anymore. What? Why? Because I still have this. Kinakarir na talaga ni ate yung kanyang pagiging mukbangera. Huwag kayo magtataka kung eventually maging mukbang channel na talaga to, ha? Mahilig talaga ako sa food eh. Pero dapat hindi eh. Kasi 50 na ako, kailangan healthy na, di ba? Technically, hotdog with rice lang. It just shows all the natural dishes. You wanna try? That's so cool. At finally, dumating na nga si Daddy tsaka si Achi. Tingnan mo oh, ang itim na namin lahat, ano? Tapos alam nyo, nagkaroon ng patches yung mga mukha ko. Parang puti-puti siya. Siguro sa sunburn yun or something. Pero okay lang yan. At least enjoy naman talaga, di ba? We're on our way to North Shore. Alam nyo, actually, Day 6 is one of the highlights ng trip namin dito sa Hawaii. At mamaya, malalaman nyo kung bakit. Ay, umuulan na nga. Hi guys! We're going back to Calgary! Mamayang gabi pa naman yung flight namin, kaya napag-decide namin na mag-rent muna ng car and then mag-explore pa sa different area ng Hawaii. This time, we're going to visit yung mga famous na food trucks and then ibivisit din natin yung Turtle Island where we can see some turtles later on. So, enjoy nyo lang muna yung ride.
At ayan na naman ang nakaka-nervyos na sign. Oh my gosh. So, our first stop is Giovanni's Food Truck. So, apparently, this is one of the famous food trucks here in Hawaii. Again, nakuha lang namin yung idea na to sa Jan and Anne's vlog nung nagpunta sila dito sa Hawaii. So, tingnan natin if it lives up to our expectations. Kung pupunta pala kayo dito, kailangan nyo ng cash ha, kasi cash lang yung pambayad sa parking. Buti may cash si Miguel. So, ayun, di naman kami nagka-problema. Ang daming bunga ng mangga, oh. Nakita nyo ba? O diba kung titingnan mo, ano ba naman ang special dito? Pero makikita nyo mamaya, they have been awarded as #1 in Hawaii. And today, titikman natin yung specialty nila, which is shrimp scampi. Guys, oh, nagkalat ang kaldereta dito. Yung pa. So, tinry nga namin itong shrimp scampi nila, tsaka itong butter garlic shrimp. Okay naman, parang nasa $18 ang per serving nila, and there are 12 pieces each. So, tinikman lang namin, mamaya kakain pa rin naman kami. Pero alam nyo, in fairness, nagustuhan ng mga bata ha, kaya konti lang in-order namin kasi nga, yung mga bata hindi naman mahilig sa shrimp, and we ended up ordering more. Aba, at ngayon, nagre-request pa na magluto daw kami ng scampi sa bahay, o diba? Kaya maganda talaga na nag-e-explore at na-e-expose yung mga bata sa iba't ibang cuisine sa different countries or places. Famous food trucks daw dito. Oh, eto, meron ulit. At syempre, yung atin nyo, umaura-aura muna sa tabi ng mga bulaklak, o diba? So, kung balak niyong pumunta dun sa main North Shore, malayo yung Giovanni's ha. Kasi ang nangyari sa amin, nag-park kami sa Giovanni's, and then 15 minutes walk pala yung sa Shave Ice na gustong puntahan ng mga bata. Ang sakit talaga ng paa ko. Sobrang init lang naman kasi talaga, pero kung tutuusin, nakaka-enjoy naman din yung paglalakad kasi marami kang mga madadaanan ng mga interesting mga stores, yung ganyan. So, nagtingin-tingin na nga din si Daddy ng pang-souvenirs na pambigay niya sa mga katrabaho niya at makapagpalamig din sa aircon. Ano? Doon na yun lang. Magbubukas pa kayo ng tindahan namin. 20. Medyo nainip na nga rin yung mga bata niyan, kaya nauna na sila, naiwan kami ni Daddy. Punta na kami sa beach. This is the North Shore. So, marami ring mga stalls dito na pwede kang bumili ng mga souvenirs. Let's go and get prepared. Ay, basa pala. Mababasa ka pa. So, akala ko, mist ito. Yung pala, nagdidilig ng halaman. So, nabasa talaga ako dyan. Ang cute, oh. O, diba? Ang tindi ng sikat ng araw. So, napaka-updi talaga ng likod ni Daddy dyan kasi yung sunburn niya, nagbabalat-balat na. Yun, guys. So, may tindahan din dito ng inihaw na manok. Lechong manok. So, at syempre, hindi lahat ng trip ay perfect. Medyo nagka-bad tripan. So, ako, hinanap ko yung mga bata. Si Daddy, nagpaiwan kasi sobrang hapdi na daw ng likod niya. So, we were hoping na babalik siya doon sa parking namin. Nagkita-kita kami ng mga bata. At dahil ang layo nga nung pinagparkingan namin, ay nag-decide kami na mag-Uber na lang pabalik doon sa Giovanni's. Unfortunately, pagbalik namin, wala si Daddy.
So, apparently, bumalik pala siya sa Giovanni's para kuhanin niya yung sasakyan para sundan kami doon sa beach para pagbalik hindi na kami maglalakad. Unfortunately, without proper communication, ayun, nagkawalaan kami. Naubos ang oras namin kakahanap sa kanya at yung pala, nagda-drive siya pabalik-balik. Kami naman, nasa loob kami ng McDonald's. Kaya dapat talaga kapag nagta-travel, hindi nag-ihiwa-hiwalay, especially kapag nasa international location ka. Hindi naman lahat merong data, diba? Kasi kumuha lang kami ng data and nagko-connect lang kami sa hotspot. So, nawalan siya ng data, so nawalan kami ng communication. But in the end, it all worked out well. But yun talaga, no, meron talagang imperfection sa lahat ng travel. And what matters is, in the end, enjoy pa rin naman ang lahat. Kasama yan talaga. And finally, we are here at one of the highlights of this trip. This is the Turtle Island. Makikita natin yung dalawang sobrang tandang turtles na nagla-lounge dito sa beach area. So this is Oakley, 40 years old na siya. So apparently, every time, dito sila pumupunta para mamahinga. Nung in-interview ko yung nagbabantay sa kanila, so merong parang park patrol na nagbabantay sa kanila. Sometimes they had to guide them to go back to the sea daw. Kasi sobrang tanda na nila, so medyo talagang super bagal na nila. And kailangan na talaga nilang laging magpahinga dyan sa shore. So tinanong ko yung park patrol kung paano sila laging bumabalik dito, bakit nagkakataon na laging dito, po pwede naman sa ibang mga locations or ibang area ng dalampasigan sila mag-lounge, diba? So kaya daw pala sila bumabalik dito is because they know that there is food here. Kaya minsan wala sila dyan but nasaktuhan naman na nandyan kami. So dalawang turtles usually yung nakikita nyo dyan. So one is si Oakley, 40 years old, at yung isa naman ay si Olivia Dawn, which is 48 years old. Nakalimutan kong tanungin kung anong lifespan ng turtles eh. Pero ayan o, ang cute nila o, diba? So, habang naliligo nga yung mga bata, nagstay kami dyan, and then eventually, unti-unti na silang lumalapit doon sa doon sa sea, para eventually at night daw yata, parang mag-aano na sila, babalik na sila doon sa sea. Ang cute ano? O, diba? Yan ang isa sa highlights ng trip na to talaga. Just observing my kids na nai-experience at nai-expose sa mga ganitong mga bagay, it really melts my heart, diba? Kasi yung mga memories talaga na ganyan, priceless talaga yan. Kaya thank you Lord talaga. So hot. Hindi na nga rin kami naligo niyan, yung mga bata na lang kasi napakahapdi na daw talaga ng likod ni Daddy sa sunburn. Kaya nagbantay na lang kami dito sa lilim. Napakainit talaga. So, after nga nilang maligo ay nag-decide na rin kami na bumalik na ng city and have our dinner there. And while driving back nga ay may pa-surprise ang Mother Nature. We get to witness the rainbow in Hawaii. Tingnan nyo, ang amazing oh, parang double rainbow siya, 'di ba? Dito, akala ko nga we're going to go through the end of the rainbow kasi parang nandun siya sa daan, no? Pero hindi naman.
And after quite an interesting drive nga ay we decided to go directly here sa Ala Moana Mall again para naman mag-dinner. And this time, we are going to try Tanaka Ramen. Thank you, Lord, talaga for this opportunity to spend quality time with family, to get to see the world, and to share our experiences with all of you. To all of you who joined in our journey while we are here in Hawaii, thank you so much for watching our videos. And there will be another trip that is upcoming, so please stay tuned for that. At maishishare uli namin sa inyo yung mga experiences namin in another country na naman. So, I think habang tumatanda tayo, yan na talaga yung gusto natin no? To get to experience different cultures, to get to see different parts of the world, and experience and live our life to the fullest. So, ayan nga, at after namin kumain ay isinoli na rin namin yung aming rental car and then dumiretso na kami sa airport. Our flight was at 9 p.m. Unfortunately, it got delayed to 11 p.m. and then na-delay pa uli. So, hindi na ako nakapag-vlog kasi medyo pagod na rin. But all in all, nakauwi naman kami to Calgary safe and sound, bringing with us the best memories of my 50th birthday. So, thank you so much everyone for joining us in this journey. If you haven't subscribed yet, please consider subscribing. In the meantime, I will see you all on my daily vlogs. Well, not really daily, but I will try to upload as much as I can and share with you our life here in Canada. Thank you so much everyone. See you again next time. God bless everyone. Bye for now.